Naku po mga reaction update page, wala ho tayong mahabang pag-uusapan ngayon. Boying Remula, ipapatawag ng Korte Suprema at mukhang mai-impeach na. Yan nga ho ang ating mainit na pag-uusapan. Isa pa ho mga ka-update ha, ito nga hong INC secures permit for day 2 of rally. Ibig sabihin mga ka-update, itong ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo nanghihingi ho ng permit kasi wala daw hong permit yung naging rally nila kanina. Mantakin po ninyo yan ha, pati nga itong rally na nagagalit na yung taong bayan, milyon-milyon, trilyon-trilyon ho yung ninanakaw sa ating bayan, binubulsa ng mga adjik, binubulsa ng mga magnanakaw. Sila pa ho, nagagalit pa ho dito sa mga nagrally. Ito mga dita, bukas naman ho, second day rally ng iglesia, sinasabing people power na. Kaya mga kapatid, hindi na ho natin papatagalin itong ating into. Rekta na ho tayo, reactan na ho natin itong mga magiging pahayag, mga palusot na itong si Boying Remula. Kung ano nga ba ang magiging sagot niya sa Korte Suprema at dyan kay Joel Villanueva na hinug na pero hindi niya ho tinuluyan. Kaya mga date, kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like sa share, isang subscribe lamang ho, malaking tulong na yan. Kaya mga update, wala na ho tayong paligoy-ligoy pa. Hindi namin tinanggap yung findings ng DOJ kasi nakulangan kami sa case build-up. Kapal Hindi ng naman ng mukha. DOJ, so we had to conduct our own. Balik Pilipinas na si Ombudsman Boying Rimulya matapos dumalo sa isang global conference sa United Nations. Pinaliwanag niya kung bakit hindi pa nakakasuhan si Senator Joel Villanueva sa Sandigan Bayan. Matatanda ang noong May 26 ay inihayag ni Rimulya na sa loob ng 2 linggo ay kakasuhan din nila si Villanueva matapos ang kaso ni Senator Jinggoy Estrada. Tignan niyo ho yan mga ka-update ha. Ito ho yung dahilan kung bakit nagiinit ho ang ulo ng milyon-milyong Pilipino, yung mga kapatid nating Iglesia ni Cristo na nagrarally ngayon dyan sa Malacanang, dyan sa EDSA. Bakit ito si Joel Villanueva nagpa-presscon pa ang walang hiyang si Remula na hindi nakukulangan daw ho sila ng ebidensya kay Joel Villanueva. Bakit nga ho sila nakukulangan? Kasi nga ho mga ka-update, lumipat ho yan sa majority. Kina Tuta Soto, kina Pinky Lacson, yung mga nagbe-bend ng law. Lumipat ho siya dyan, kaya ngayon hindi ho siya pinupuruan, hindi na ho siya pinakikialaman. Pero noong nasa minority pa ho siya, mga kabdik, kasama nito si Senator Marcoleta, ano sinabi niya? Hinug na yang si Joel Villanueva. Kaya mismong yung JIL, yung pinamunuang simbahan nito si Joel Villanueva, maraming na-disappoint at marami na hong kumalas. Dahil nga mga kabdit, isang Jesus lang ho yung kinatatakutan niya. Hindi si Jesus Cristo, kundi si Jesus Crispin Remula. Naku po, di ba? Ganyan ho kawalang hiya yung mga hinayupak na yan. Hindi ho si Jesus Crispin kinatatakutan, si Jesus Crispin Remula. Ito nga si Senator Jinggoy, di ba nagsabi ho siya mga ka-update, na alam mo, lumipat daw siya sa majority at hindi ho siya kakasuhan. Pero nakita naman ho natin, nakakulong na ho si Senator Jinggoy at hindi nagpasuhol sa mga hudas dyan sa gobyerno. Ito mga kapatid, nakakabilib po ito si Senator Jinggoy. Hindi ho siya nagpapakain dito sa mga walang hiyang hudas na to. Hindi po siya nagpapa-brainwash. Doon po siya sa katotohanan. Ganyan ho yung ginagawa ngayon kay Senator Marcoleta. Ginigipit na ho siya. Huwag naman ho natin pabayaan ang isang another good senator, mga kapatid, na pinaglalaban tayo mga ordinaryong Pilipino dyan sa korupsyon ng flood control. Huwag ho rin natin kalimutan yung mga kababayan natin sa Cebu na, alam nyo naman po yan mga kapatid, yung nangyaring baha, yung nangyaring bagyo, marami ho nasawing mga kapatid nating Pilipino dyan. Meron ba naging aksyon itong presidente? Tanong ko lang ho, wala hong pakialam ng presidente kasi nga ho bangag. Ganyan din ho yung mga kasama niya ho dyan sa gobyerno. Etong si Senator Marcoleta, may pakialam yan sa ordinaryong Pilipino. Nakita po natin, kung wala si Senator Marcoleta noon sa Blue Ribbon, hindi mapapangalanan yan si Martin Romualdez, si Bongbong Marcos, mismo si Saldico nagsalita dahil sa kanya. Pero nga nagkagulo-gulo ho dyan. Binaboy ho yung Senado, binaboy ho yung Kongreso, lahat ho. Tingnan ho ninyo, lahat na nasa minority, pinupuruhan na ho nila. Diba? Ganito kawalang hiya ito si Boying Remula, mga kabdi. Kung pakapalan ng muka, ayan ho, mas makapal pa ho yung muka niya kay Lucifer. Mantakin po ninyo yun, sinabi hinog, tapos ngayon wala daw ho silang makitang malakas na ebidensya.
Di ba? O ano pa si Chis Escudero na nangihimod ng wet packs ni Lisa? Ano hong pag-asa ng mga mamamayang Pilipino? Wala ho tayong pag-asa hanggat sila ho'y nakaluklok. Ma-impeach ho yung ombudsman, masaya ho tayo dyan. Impeachable officer ho yung ombudsman, mga ka-update. Oras na magkamali pa ho itong si Remula, yung Korte Suprema, mga ka-update, kung hindi ho yan magpapabayad o hindi ho sila magpapasuhol dito sa gobyernong bangag, sigurado mai-impeach, masisipa yang si Boying Remula. Panigurado at panigurado yan. Ganyan din ho yung presidente ho natin bangag na wala hong alam. Isipin po ninyo yung nilockdown niyang Malacanang. Kasi alam nila, sila ho yung tatargetin ng mga nagrarally. Dahil yan sa korupsyon, mga ka-update. Sa korupsyon ni bangag. Huwag na ho tayo magplastikan dito. Sa korupsyon ng presidente nating gumagamit ng white powder. Sa mga ninanakaw nilang bilyon, trilyon. Kaya ho nagkakandaletse-letse tayo mga ordinary Pilipino. Yung panawagan lang ho natin, mga ka-update, accountability. Isipin po ninyo, umamin si Martin Romualdez, lilitisin si Marcoleta. Anong kawalang hiyaan ho yan? Di ba? Wala akong masabi yung mga nandiyan sa Kongreso na nanahimik ho sila ngayon na aarestuhin na si Senator Marcoleta. Bakit ho sila nananahimik? Kasi nga ho, mga ka-update, pabor din ho sa kanila yan. Kasi nga ho, may pagkadugon Duterte ito si Marcoleta, mga ka-update. May pagkabatong kamay na bakal, mga ka-update. Parang ganyan ho yung nakikita natin sa kanya. Kaya nga yung 2028 presidential election, kung tayo yung tatanungin, mga ka-update, presidente ho si Sara, ayan ho yung gusto kong maging vice-presidente, si Senator Marcoleta. Pabor ho ba kayo doon, mga ka-update? Tanong ko lang ho sa inyo. Comment nyo yan sa comment section para pag-usapan naman ho natin. Hindi ko katulad kayo, tignan ho nyo yung ginagawa nitong administrasyon. Ginigipit lang ho nila yung mga nagsasalita ng tama, nagsasalita ng tuwid, at lumalaban sa korupsyon. Pero sila ho yung binabaliktad ngayon. Di ba? Pakinggan lang ho natin si Bonjing. Kasunod nito, lumabas ang mga spekulasyon ng ilang netizen na hindi umano itinuloy ang kaso dahil sa paglipat ni Villanueva sa kampo ni Senate President Sherwin Gatchalian. May mga usap-usapan din noon tungkol sa umano'y pananakot sa ilang senador upang lumipat sa minority, ngunit pinabulaanan ito ni Remulla. I'm not privy to anything of that nature, no? Mind you, no, we don't make deals with anybody. Hindi namin tinanggap yung findings ng DOJ kasi nakulangan kami sa Ayan, dyan pa lamang mga ka-update na nakulangan sila dyan sa findings ng DOJ. Unang-una ho sa lahat, mga ka-update, saan galing si Boying Remula? Dyan ho siya galing. Sa DOJ bago siya naging ombudsman. Itong ombudsman kasi, mga ka-update, ano ho yan eh? Diyan ho yung takbuhan ho talaga, kumbaga independent. Kahit sinong ireklamo mo, pag may oras na makita kang malakas na ebidensya sa kalaban mo, kahit na may investigation na ginagawa itong NBI, pag nakialam mo ombudsman, siya ho yung masusunod. Ganyan ho kasi yung batas ng ombudsman. O tignan nyo, dahil nga malakas ho yung kapit nitong si, alam nyo na, yung mga nasa majority ngayon. Hindi na ho nakakasuhan nito si Villanueva. Ganyan ho kakapal yung pagmumukha nitong hinayupak na to. Diba? Ganyan ho kakapal. Nakakagigil na ho kasi tayo ho napupuruhan eh. Paano na lang ho tayo mga ordinary Pilipino pag nagreklamo? Siyempre ho, mga kapatid, ibabasura lang nitong gunggong na to. build up na ginawa ng DOJ, so we had to conduct our own. Samantala, tuluyan namang sasampahan ng ombudsman ng plunder case sa Senador Rotante Marcoleta kaugnay ng umuning natanggap nitong 75 million na campaign donation noong Yan mga kapatid, yung 75 million campaign donation na yan, noong congressman pa ho, itong si Senator Marcoleta, hindi ngayong senador siya. Bakit ho kinakalkal ngayon? Kasi nga ho, si Senator Marcoleta, boses ng Pilipino, boses ng milyong-milyong Pilipino. Boses ho siya ng taong bayan, kaya siya ho yung binabanatan. O yung issue natin ngayon, mga kapatid, na flood control issue, trillion peso, nasaan na? Nga ho tayo. Sapos si Bonoan, isa pa, mga ka-update, si Bonoan. Isipin po ninyo, isa yan sa pinaka mga sangkot na tao dyan, yung mga cabinet secretaries din ni Bobong Marcos Jr., sangkot yan. Sila Amena Pangandaman, nasaan na? Sila Olaybar, mga ka-update, nasaan na ho sila? Nagtatago na ho. O baka may sekreto si Bobong Marcos dyan na shareholder din pala sila sa flood control issue, di ba? Hindi ko natin alam kasi nga ho, napakalaking sindikato ang binangga nitong si Senator Marcoleta. Kaya siya ho yung binabanatan. Tsaka yung
75 million na yan, mga ka-update, hindi po yan galing sa gobyerno. Galing po yan, mga ka-update, sa private sector. Kumbaga, donasyon po yan ng mga, alam niyo na, yung nagmahal, sumuporta talaga ng lubusan dito kay Senator Marcoleta. Hindi ho galing sa pera natin, ha. Hindi ho galing sa bulsa ng kaban ng bayan. Galing ho yan sa, alam niyo na, yung sumuporta nga sa kanya. Yung nakikitang maliwanag at maganda ho ang panunungkulan niya. Diba? Pero dahil nga, mga update, si Senator Marcoleta, nilalabanan niya itong si Bobong Marcos Jr., si Martin Romualdez, lahat ho sila. Siya ho yung gigisahin. Kasi nga ho maraming napangalanan sa Maletagang. Sobrang dami ho nila dyan. Isipin nyo nga sa Kongreso, sobrang dami. Sa Senado, si Tuta Soto, di ba, di umanon na pangalanan na nabigyan ng 4 o 5 maleta? O, di ba? O si Sandro Marcos pa. Si Lisa Marcos nga, mga kabdit, nadali din ho yan. Napangalanan din ho yan. Si Bongbong Marcos, syempre, alam naman ho natin yan. 2025 elections. Nakatakdang isang pangkaso ngayong linggo. Si Senator Marcoleta, definitely, for the solution na, we're about to file it already. This week yung kay Marcoleta. Yeah. Kasama rin sa kaso ang 3 nitong naging campaign donors, kabilang si dating Congressman Mike Defensor. Kasama po dito yung mga correspondents niya, sila Defensor, yung mga na-implicate po natin. Kasama sila. Pagdating naman kay Senator Chis Escudero, sinabi ni Rimulya na inaayos pa nila ang kasong isasampa laban dito. Yung case Escudero. Malapit na. Isa yan sa inaayos namin, nakasabay na ibang kasong plunder na aming pa-file within the next few days, within the next few weeks. Sa bahagi naman ng mga kongresista, sinabi ni Rimulya na hinog na ang mga kasong isasampa laban sa mga umano'y contractors. Ayon sa kanya, nasa preliminary investigation ng mga kaso habang isinasagawa ang case build-up laban sa mahigit 8 kongresista. Dagdag pa niya, may isang kongresista na malapit ang makasuhan sa Sandigan Bayan. Kung ikaw congressman ka. Kung ikaw contractor ka. Magkahiwalay na trabaho yan. Pag pinag-isa mo yung trabaho yan, kasalanan yan sa taong bayan. Samantalang naghain ng ombudsman ng motion upang ma-discharge sa plunder at graft case si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan upang gawin itong state witness sa Di ba? Kung congressman ka, hiwalay yan sa trabaho. Ganyan mo katindi yung mga paliwanag nito si Remula. Tapos, siya pa mismo yung nagdi-discharge. Naghihingi ng motion na ma-discharge itong si Bunoan sa kaso niya ngayon. Magiging mga update, narinig naman ho natin, sobrang linaw ho. Magiging state witness pa itong magnanakaw nito na apo ni Bobong Marcos Jr. Mantakin po ninyo yun, nagagawa ho nilang kanya o kutsa-kutsain ang ordinaryong Pilipino. Hindi naman ho tayo tanga, hindi ho tayo bulag, alam ho natin yung katotohanan. Kaya nga ho, people power na, galit na. Kaya mga ka-update, di ba, nagkarally ngayon dyan sa EDSA Malacanang. Ngayon, nang hihingi ho yung Iglesia ni Cristo, mga ka-update, na second day rally, bukas naman ho, mga ka-update. Iba na ho talaga yung galit ng mga kapatid nating Iglesia. Ito mga ka-update, sa second day rally, mga ka-update, bukas, makipagtulungan naman ho tayo. Mapababa sa pwesto yung bangag nating presidente. Sigurado mga ka-update, malilinis ulit itong ating gobyerno. Sigurado ho yan. Diba? Kaya nga din, re-recta naman ho tayo dito kay Miss Maharlika. Kung saan patungo pa rin ho tayo dyan kay Senator Marcoleta at dyan sa mga matitinding rally sa Malacanang at EDSA. Kaya hindi, rekta na ho tayo. Papunta pa lang dito sa trabaho ko, may mga talagang mga van at talagang mobilization. So alam ko, sabi ko mukhang totoo nga yung sinabi nila kagabi pa na matutuloy itong pagtitipon na to. At grabe ka naman Maharlika, yung panaginip mo nagkakatotoo ha. Ibang klase yung panaginip. Galing mo. Ang galing ng panaginip natin, Jay. Yeah. Hello, Agent Morales. Hello, Claire, at sa lahat ng mga taga-subaybay ni Palangga Maharlika. Magandang araw sa inyong lahat.
Eto na naman, tinatawagan na naman tayo, no, na tumulong tayo sa pagpapalaganap ng impormasyon tungkol sa kaganapang ito. Ano ba ang ating end goal dito? Siyempre, mapanagot yung mga dapat panagutin sa korupsyon, di ba? Agent Tama, Morales and tama, Claire. tama. Oo. Yun ang Mag-usap muna ano kayo, natin. magre-restroom break lang ako. Mag-usap muna kayo Mm. dalawa. One sec. Alam mo, Agent, ako'y naging parte ako nung EDSA 2, no, noong 2001. Yung panahon na yun, nagtatrabaho ko nun kay Cardinal Sin sa Archdiocese Dyan of sa Manila. may Shaw Boulevard. Oo, sa may Shaw Boulevard. Yun ang kanyang bahay sa Shaw Boulevard, pero ang opisina niya ay sa Intramuros, sa Arzobispado. Oo, so mga panahon na yon talagang 'di ba si Cardinal Sin mula pa noong 1986 na People Power One, siya naman talaga yung nagtatawag, no. So talagang nakita ko yung kung papaanong organisahin ang mga iba't ibang mga grupo, organisasyon, mga parokya, mga eskwelahan. So ngayon sabi ko parang wala na yata tayong Cardinal Sin na aasahan magtawag, pero hindi tayo binigo ng Iglesia ni Cristo, no, Agent? Oo. Alam mo, isa sa mga magandang kahit papaano, no, iba't ibang pagkakataon, pinagkakalooban pa rin tayo ng Diyos, ng mga grupo o tao, no, na siyang ginagamit ng Diyos para sa sarili niyang kaparaanan. Kasi, kumbaga sa pagka yung bang sukdulan na, no, dahil nga yung ang napaka-importante talaga nung sama-samang panalangin, siyempre ang taong bayan mentras na nahihirapan, 'di ba? Yung mentras na nahihirapan yung taong bayan na pagkaganyan, siyempre nagdadasal, 'di ba? Oo. Nagdadasal sa Diyos, Kaya nga eto, Kakapit tayo sa pananampalataya natin. tama. Kaya nga eto, no, yung sinabi mo doon panahon ni Cardinal Sin, 'di ba? Yan ang sa kanila yung mga oligarchs, 'di ba? Pero eto, makikita mo talagang eto hindi ito hindi ito padala ng mga kumpanya, hindi ito mga talagang taong bayan na ito, Taong bayan, iba't ibang nga lang, iba't ibang mukha o iba't ibang grupo, 'di ba? Kasi yung mga dati na kumbaga sa aminit ba't natin sa hindi, nagagamit na doon sa mga sa mga personal na interest, di ba? At Totoo. talagang kumbaga yun ang nakakalungkot na wala na yung espiritu talaga ng ipinaglaban noon. Kaya nga bumalik ulit tayo sa kasaysayan na lumabas ang taong bayan para lamang, 'di ba? Para humingi ng ng kasagutan, ng tunay na kasagutan para dun sa mga mapapanagot, 'di ba? Yung ang sigaw nila talagang panagutin yung tunay na kawatan, 'di ba? Oo, kasi kita mo naman, 'di ba, nagdaan yung marami mga investigasyon patungkol dito sa maanumalya mga flood control project, pero hanggang ngayon, Agent Morales, no, walang napapanagot. Totoo, tama kasi wala sa halip na mapanagot talaga, 'di ba? Yun dalawa may tinatawag kami sa investigation, sanggandiin at saka sanggandikit. Pagka sanggandiin, kakasuhan ka, asuntuin ka. Pagka sanggandikit, ililigtas ka. Nako. Ganyan may mga ganyan. At nung EDSA 2 nga, ako nasa PNP Narcotics Group, naka-assign ako sa Campo Crame noon, nung time na yun, nung magkaroon ng EDSA 2, kundi ako nagkakamali. Yung ba mga panahon na yon, Agent Morales, naramdaman nyo na o natunugan nyo na babaliktad na yung Maong Angelo Reyes? Hindi pa. Hindi ganun hindi ganun agad kasi minomonitor namin yung EDSA noon kung nasa intelligence kasi ako noon minomonitor namin kung ganong yung tao, gano'n kung ano yung sitwasyon. Kung ano yung pagkilos nila, no? Kasi eto yung biglang dami na ganyan yung isang bukso na ganyan, naku, may mararating yan sa totoo lang. Wag mababago Wag mababago yung dami na yan, magkakaroon ng magkakaroon ng sudden sudden change. Magkakaroon kasi
kapag kung ikaw yung operator, ano man, napakarami operator na nandyan ngayon na nakahalo na nagbibigay ng feedback sa kanilang mga bosses na anong balita diyan. Ito sir, ganito, ganyan. O anong tansya mo sir, dumadami. Ngayon, pagka gano'n na naririnig ng mga ng mga bosses, ng mga officer nila, naaaligagaya, nauuga yung mga yan. Yung ginagawang pagkaganyan, nagkakaroon ng mga meeting yan, nagkakaroon agad ng emergency conference. Ang ang nasa isip, sa kabilang isip, siyempre tumatanggap ng order. Yung kaliwang isip, nasa isip niyan, mista ko si ganito, kabatch ko si ganito, kaklase ko sa schooling si ganito, kaklase ko sa foreign schooling si ganito. Kahit paano, pag nagkabaliktaran, meron akong masasagdalan. Meron akong yan? Sorry to interrupt you guys. Okay, right. Kay Cathy Bina. Wow. Yan ang situation ngayon. Yan, di ba? Napakabigat na. So isang lane na lang yung nadadaanan on both sides. Ayan, nakita nyo? Ipaliwanag mo yan sa taong bayan yung nakikita ninyo ngayon. Yung mga abroad na hindi naman taga Maynila. Ano ang sitwasyon na yung mga ganyan? Ano ang heavy? Diba? Gaano ka-heavy ang dating niyan? Alam mo sa ganito, sa ganyan sitwasyon, talagang napaka yung impact niyan isa ito dun sa nagiging sukatan na kumbaga sa wala na, may tutumba rito, may tutumbang kapangyarihan sa ganitong sa ganitong makikita mong sitwasyon. Lalo na kung ang isang sitwasyon hindi naman para sa inihandang programa lang, para sa isang anibersaryo, kundi ito protesta. Protesta ito 'Di ba? Lalo na kung ito ay tumagal at magtuloy-tuloy, Kapag ka ito'y tumagal ng 10 oras o higit pa, wala na, dire-diretso 'yan. Well, ang importante dito sa nakikita ko, kailangan talaga lahat ng sektor pumunta dyan. Lalo na yun nga, sinasabi ko kanina, yung mga Muslim brothers natin, na gigil din sa pakikialam ng Bangag Administration sa katauhan ni Lagdameo sa BARM. So, kailangan din natin na makita sila na manindigan kasama natin. Kaya shoutout po sa inyo, no? Mga palangga ko, alam ko, sukang-sukan na rin kayo sa pagnanakaw ng Bangag Administration na ito. So, sana kung nandyan kayo sa Maynila, ay makikisa talaga kayo sa panawagan na bukasan na natin itong mga maleta gang. Dahil hindi na ang kulay ito, kaya nga ang hashtag natin at ang panawagan ng ating mga kapatid sa INC, we are one. Kahit anong kulay mo, anong relihiyon mo, ito ay para sa kinabukasan ng bayan. So sana po, ako ay nananawagan din sa inyo, gusto namin kayo makita para naman lalong lumakas ang loob ng ating mga kababayan na lalo silang manindigan para sa katotohanan at para makatakas na nga matapos na itong ginagawa ng Bangag Administration. Ayan. Ngayon, itong kaganapan ito talagang muling nagpaalab ng ating damdamin na mapapakinggan tayo sa ating mga hinaing, sa ating gobyerno. Pero Agent Morales at Claire, ano sa tingin nyo ang dapat maganap para masustain itong pagtitipon na ito ng mga ilang araw pa? Ako muna nasagot ako sa Jay. Sige. Nasagot na ni Dion na yan. Pero ako nasagot. Sa lahat ng laban natin sa buhay, kahit anumang laban, dapat maging consistent. Meaning, consistent ang mga tao, magdatingan ng magdatingan, para baka sakaling maisip ni Bungag dahil sobrang bagsak naman yung trust rating niya na na bumaba na siya dahil ang mga tao ay nanindigan na. Sabi ko nga, nagkabaha-baha ang Pilipinas dahil sa pagnanakaw nila. Gusto ko rin bumaha ng tao na manindigan ngayon. So yun yung gusto kong end goal na mangyayari dito. Na sakaling may konting konsensya pa siyang naiiwan na bumaba na siya dahil ang taong bayan ay nagsalita na. Yes, JM. Ayan, at eto, dumadagsa, ang taong bayan. Ang isa dito, ang dapat ditong panawagan na direkta kay Marcos, sa pamilya Marcos, mahiya na kayo. Wag nyo nang, mas lalong pabigatin pa
ang nararamdaman ng sambayan ng Pilipino. Bigyan niyo na bigyan niyo na ng ang sambayan ng Pilipino. Iregalo niyo na sa sambayan ng Pilipino na makapamuhay ng tama. Na makamit talaga yung justisya, yung tunay na kalayaan, yung kapayapaan, 'di ba? Yan ang gusto ng ng sambayanan. Sapagkat ito sa mga ipinakikitang ito, talagang mas lalo pang dumadami, Dumadami pa yung bilang ng tao na talagang lumalahok dito sa makasaysayang pagkilos na ito. Tahimik na pagkilos. Hindi sila nang gugulo, hindi sila nang aaway, bagkus ang gusto lamang nila panagutin ang tunay na kawatan. Wala namang ibang di ba? Wala namang ibang tinutukoy dito sa tunay na kawatan kundi ang pamilyang Marcos. Ikaw, Bongbong Marcos, kayong mag-asawa, kayong mag-anak, kayo ang tinutukoy. Kaya mahiya naman kayo. Sapagkat wag nyo nang antayin na mas lalo pang dumoble ng dumoble ang bilang ng mga taong patuloy na naglalabas ng kanilang mga pagkadismaya ang laban sa panunungkulan mo. Hindi personal na galit sa iyo ang sambayan ng Pilipino, kundi sa mga ginagawa mo. Nanakaw niya. Wala kaming personal na galit sa iyo, kundi dun sa mga ginagawa mo. Alam mo naman sa sarili mo na hindi ka karapat-dapat na maging pangulo at wala kang kakayahan. Kaya nga nagkakaganto-ganto tayo Di ba? Kaya nga ito, yung nangyayari na yan, talagang hindi mo masasabi talaga kung hanggang saan, hanggang saan aabutin itong pagkilos na ito sapagkat parami ng parami. Di ba? Parami ng parami ang nagtitipon. JM maagaw lang kita. Breaking news Ilang tulay at kalsada patungong Malacanang ay sinara na. Takot na, umikot na yung tumbong. Wala na, ayan. Wala na, talagang, saan ka ba naman nakakita? Di ba? Saan ka naman nakakita na leader ka, puputulan mo ng kamay, para kang octopus, pinutulan mo ng kamay yung Di ba? Para kang, di ba? Wala na. Di ba? Saan ka ba naman nakakita ng ganun? Pinulo ka, tapos lahat ng pinutol mo na. Ibig sabihin, takot ka. O sige, diyan ka na lang. Diyan ka na lang, yung mga. Diba? Manawagan tayo ng manawagan. Kung pinapabaha ng Bangag Administration ang Pilipinas dahil sa pagnanakaw sa flood control, pabahain din natin ang bayan na ang Pilipinas ng tao para sa paningin. Actually, sususugan ko yun. Yeah, sususugan ko yun na Claire yung sinabi mo. Itong nakikita natin ito na paghugos ng mga tao. These people that we are seeing right now before our screens, ito ang people kung saan nanggagaling ang kapangyarihan ng gobyerno. Tayo ang nagbigay ng kapangyarihan sa mga nakaluklok sa poder. Huwag naman niyo po sanang i-intimidate ang mga tao that are just exercising their constitutional right to peaceful assembly para to seek redress sa kanilang mga grievances sa gobyerno. Huwag po sana nating pigilan ang pagpapahayag kung hindi naman ito seditious at mapayapa naman nagtitipon at ipinapahayag lang yung ating protesta sa lahat ng mga katiwalian na sasaksihan natin ngayon sa pamahalaan. So yun po yung nakikita kong isang elemento na sana hindi tayo i-intimidate at hayaan lang tayo magtipon-tipon at ipahayag yung ating mga hinaing sa mga nagaganap na korupsyon sa ating pamahalaan. Yes, JM. Yun, Kaya nga, eto, ang isa dito sa, kaya nga, ang panawagan natin sa ating mga kababayan, dito sa mga ginagawa ng kapulisan na pang-i-intimidate, ano lang yan, Ano lang yan? Kumbaga, yung hindi nila nagawa noong 1986, kumbaga, yung hindi, kumbaga sa di ba, pinigilan yung tatay niya, di ba? Pinigilan yung tatay niya na gumawa ng drastic action. Pero naniniwala pa rin tayo na may mga kasamahan tayo sa kasundalahan at ganoon din sa kapulisan na mag-iisip kung gagamit sila ng marahas na pamamaraan. Naggagawa sila ng marahas na pamamaraan. Sapagkat palagi magtiwala tayo sa Diyos.
magtiwala tayo sapagkat iba ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat yung pagtitipon na ito, na paglabas ng mga tao ngayon, ito talagang iba ito. Hindi basta ano lang yan, Hindi basta gusto ko lang o gusto lang na parang trip lang, hindi yan. Diba? Kumbaga sa magtutuloy-tuloy. Kaya kanina, diba? Nung umulan, nung bumuhos ang ulan, talagang andyan sila. Diba? Hindi kagaya nung mga talagang ako, nakaranas ako ng rally dyan sa Liwasang Bonifacio, dyan sa EDSA, pag bumuhos ang ulan, tumatabi. Pero yan, hindi. Ready sila, Hindi may kaputi. natinag. Hindi natitinag talaga. Iba talaga yung At ang isa sa maganda diyan, 'di ba? Syempre, kahit papaano alam nila yung purpose kung bakit sila nandiyan. Ang isa sa pinakamaganda diyan, alam nung pumunta diyan, alam nung mga taong pumunta diyan kung bakit sila nandiyan. Hindi yung naisama lang. Hindi yung basta na pinapunta lang, kundi alam nung bawat isa sa kanila kung bakit sila nandyan at ano yung pakay, yung layunin nila, bakit sila nandyan. Yun ang pinaka-importante. Doon lang, mahirap tibagin yan. Correct. Diba? Pasalamatan muna natin si Oliver Franco, no? Sabi ni Oliver Franco, mabuhay ang mga INC. Make the Philippines great again. Sara 2028. Magdilang Angel Casana, sir. Salamat sa iyong suporta. At sana kung nandyan po kayo sa Pilipinas, ay patuloy lang kayong sumuporta sa laban natin sa katotohanan. Yes, JM. Habang ako'y naghahanap ng mga clippings dito, ay mga videos, tuloy-tuloy lang muna kayo ni Zijan. Go. Ayan, Ito, Agent Morales, kung ganito yung nakikita nating tukod ng mga sasakyang hindi na halos gumagalaw, malamang abot na to ng Cubao, no? JN. Ay, lampas na. Lagpas pa. Ako nga kanina pa kasi yung mga kagaya Mandaluyong, Pasig, lahat ng mga kumbaga sa west at saka south eastbound talagang paralisado na Paralisado na, makikita mo mga naglalakad yung mga tao, mga patungo ng patungo ng EDSA. At marami talaga maraming hindi biro talaga yung pagnanais ng mga participant na makarating diyan sa panlulukan ng White Plains at ng EDSA. Talagang, kumbaga alam nila basta binayaran lang para mag-participate sa ganito. Hindi, kahit siguro tanongin nila yan saan kayo papunta? Bakit kayo pupunta dyan? O isasagot Di ba? Yeah. Gusto namin may managot. Gusto namin talagang panagutin ang tunay na kawatan. Ganun Ganun yung mga talagang, hindi, nasama lang ako Hindi. Yung kapitbahay ko, lang ako. Walang ganun Walang ganun Kaya napaka-importante, kaya makikita nyo, may hinihila yung mga pulis kanina. Di ba? Meron binabagtak, pero nabawasan ba? Hindi. Mas lalong dumadami tao. Di ba? Mas lalong dumadami tao. Kaya nga yung ginagawa nila na yan, mas lalo lang, mas lalo lang pinalalala kung sino man yung nakakaisip dito sa mga opisyalis na nitong si Bongbong Marcos, mali yung ginagawa ninyo. Mali. Kung ikaw man ang nag-iisip, kung sino ka mang general ka, kung sino ka mang colonel ka, mali yung ginagawa mo. Mas lalo mo lang talagang pinababagsak ang amo mo. Mas lalo mo ginagamit ng taong bayan. Very good. Yan. Ako, Diba? Yan, sa gitna ng White Plains. Yung makunde, yung umahati rin sa eastbound at saka westbound ng White Plains. Oo. So meron sila diyang parang entablado, may stage sila diyan. Walang stage. Walang stage kasi kumbaga sa parang yung flash mob, yung ginawa diyan. Flash mob. Kaya nga, parang flash mob yung ginawa diyan. Kaya nga kung makikita mo, kung yan kung na-foreseen, kung na-forecast agad yan ng intelligence community, hindi ganyan ang yan. Kung sa na-cordonan yan. Di ba? Yeah. Nakapag kumbaga, surprise party. Surprise yan. flash mob yan. Kasi, ang PNP naman, sa naman natin,
pagkakulang ng ng strength, yung halimbawa nakatoka diyan, humihingi sila ng tulong sa AFP. Pero bulag Yes. bulaga yan. At ito pag-usapan natin, gaano kinakabahan ngayon yung mga maletagang? Paano kabado din. kinakabahan yung mga nasa Senado at yung nasa Kongreso? Paano sila kinakabahan ngayon? Pagka kasi ganitong mga pagkilos, ang pakiramdam ng mga yan, kung paano sila tatakas. Yeah. Oo. Kung paano sila Jayem, tatakas. alam ko na, ang dami natin pag-uusapan, pero gusto lang natin i-appreciate yung mga taong nakatutok dito, no? Yan, Katulad- siyempre. Marizel, we are one. Let Sarah lead now. Maraming salamat sa support, Okay? Sabi ni Marcel, thanks MD Sir JMZ for your broadcast. Maraming salamat sa inyong mga support sa amin. Makaantabay lang kayo. Mamaya, makakasama natin si Spoke Sari Roque. Actually, naglagay tayo ng link dyan publicly, Especially mga nasa EDSA, baka gusto nyong pumasok, magbigay kayo ng special report sa sige. atin. Oo. Diba? Pwede naman. So, anyway, yes, JM, balik sa'yo. Ako muna mag-excuse lang ako saglit at papakainin ko lang yung aking mga alagang For kumakahol. babies. Ito kasalukuyang meron tayong laglag. Sige, balik ka. Mamaya, at papakainin ko lang. Sige. Si, kayo muna ha. Kayo muna, si. Oo, sige. Thank you, Agent. Bilis ka na. Okay. Balik ka. Babalik ako. Yes, Z, Thank you, anong nakikita mo dyan? Anong sa tingin mo? May mga nababasa ka bang comment dyan habang inuubos ko yung aking, kasi alas 8 na ng gabi dito. Ito, Magpapaalam muna tayo, At babalik tayo mamaya, Sasampa ulit tayo dun sa kay Maharlika. Oy, shoutout kay Lichen, at sa mga kasama natin, Maraming salamat, Okay, bye-bye. Bye, JM. Balik ka. Okay, ito, basahin natin yung ilang mga pahayag ng mga nasa comment section, no? Si Helen Castanares. Video. Sige. Ay, Palangga, napakinggan na ba natin yung statement mismo ng INC? Yeah, napakinggan na-present ko na kanina. Pero pwede natin ulitin. I think pinapakinggan ko kanita yun sa first part. Na-present ko na. Oo. First part. Okay, Yeah. Sige, basahin muna natin yung mga hindi. Ngayon ko pa lang din siya nakita. So, hindi ko pa siya talaga napakinggan ng buong buo. Pero ito, basahin muna natin yung mga ditong nagko-comment. Teka lang muna. Sa kapapasok lang, nataranta na po ang mga bangag sa Malacanang. Isinara na yung mga tulay na malapit doon, yung mga lagusan. Natatakot baka dukutin siya ng mga mangkukulam. Anyway, so yan yung update. Parami Di ba babiyahe siya? Babiyahe siya bukas? July 1 to 4? Babiyahe siya bukas, papuntang Canada. Kaya tignan natin kung matutuloy o baka naman babiyahe siya sa Kumunoy. Who knows? Sige, go ka dyan. Ikaw ba Palangga, hindi ka ba naghahanda ng hologram mo dyan para mapanood nila sa EDSA? Pwede rin, why not? Okay, basahin natin. Ito, may sinabi si Danny Kwan, no? Sabi niya, AFP and PNP, choose where you stand in this time in history to continue to protect the corrupt administration or to save the republic. History is calling for reaction to save the republic. Diba? Yep. Talagang yung talaga ito. This is a strong panawagan na sa ating mga men in uniform, Palangga. Si Jade Visual Studio, hi MD, we are one, INC. Well, we are one, yes, kasama din ang INC, mga kapatid nating Muslims, Catholics, and syempre ang ating mga Christians, community. Sabi ko nga sa panaginip ko, 2 days bago nangyari to, na nagkakaisa, may mga bishops naman, na Catholic bishops talaga na willing na maging part nito para sa panawagang wakasan na talaga yung corruption. So, kaya talagang napakaganda pag nananaginip si Maharlika, minsan naging totoo. So, kaya naman nananawagan talaga ako sa buong Pilipinas na manindigan kayo. Ngayon, dahil para to sa future. Yes, ano yung mga susunod dyan natin i-share?
Oh, may tanong ako palaga, don't you think this is also the right time na pumunta rin dyan yung ating brave 22 Yeah, Marines? yeah, I said that a while ago. Yeah. Diba, no? Pumunta sila dyan at magpakita lang ng suporta. Di ba? Nandiyan na sila, kanina. Si Respicio nandiyan dyan. Si Leandro, I believe. Diba? I don't know kung pinakita ko or nandiyan na siya. Kasi nanawagan siya 4 hours, maybe 5 hours ago na, nanawagan si Congressman Leandro Leviste na pumunta na kayong lahat sa EDSA. So I think tuloy-tuloy na ito. Inaabangan na lang natin, hours, maybe days, who knows? Kasi ang statement dyan ng ating mga palangga na ating mga kapatid, walang aalis, walang iwanan, walang titigil hanggat hindi nakukuha ang hustisya para sa sambayanang Pilipino. So, kaya nga habang tayo, kaya nga syempre tutukan na naman natin ito, dating gawi, kung kailangan 8 oras, 12 oras, Oo nga eh. church tayo, si Harry tulog pa, ginigising ko na. So, ginigising ko na baka hindi pa niya alam, baka matuwa siya ng bonggang-bongga na nakikita niya ito na, ang mga tao nanindigan niya dahil si Harry Roque, talagang bukang bibig niya, "Oy, manindigan kayo!" So, I hope, ito ay ikasasaya niya paggising niya. So, yes, ano pa yung mga komento ng mga kababayan habang naghahanap tayo ng mga live videos updates natin? Ayan, sabi ni Judith Abaw Johnson, lusubin na ang bahay ng mga adik. Tapusin na. Well, ako naman, hindi natin kailangan yan kasi once kasi lusob, hindi maganda. Konsensyahin natin sila kung meron pang 0.1% na natirang konsensya na nakita ni Bangag na talagang ang tao nanindigan, kusa na siyang bababa. Pero sa mga katulad niyang adik, medyo walang konsensya yan. Pero sabi nga natin, we'll see kung anong kahinat na nito. Sabi nga ni Agent Morales, depende yan sa taong bayan kung anong gusto nilang end goal. So kung ano man ang maging end goal nito, abang-abang lang tayo. Pero ako, dito, tututukan ko lang yung mga pangyayari at magbigay ng moral support at nananawagan ako sa mga ginigising ko na nga si Manong Chavit, yung mga lugaw natin dyan, Manong, ilabas mo na. Oo nga. I was about to say, no? Sabi ko, yung mga susuporta at meron sila mga resources to share, no? Pagkain, logistics, di ba? Kawawa naman yung ating mga kababayan. Magpadala na po kayo ng pagkain, hamburger, adobo, or whatever, kung ano man. Kasi kawawa din naman ang ating mga kababayan dyan na talagang nanindigan. Sila yung frontliners natin Totoo. Kumbaga sila yung nasa unang hanay para sa Totoo. kung ano man na nito na makalaya tayo sa bangag. So sa lahat ng mga kaibigan natin, shout out na may mga capacity na mag-donate o not really mag-donate, magbigay ng ng pagkain diyan sa ground. Yun lang ang pananawagan natin. So magbigay kayo ng food at pabusugin natin sila para walang tulugan, walang uwian. Tsaka palangga, hindi lang pagkain, kundi yung mga importanteng logistics, no? Gaya ng mga portalet. Kailangan yan. Portalet. Kung sino man ang merong kakayahan na magpahiram ng mga portalet at talagang ilagay dyan sa mga strategic location para naman din sa ating mga kababayan na kailangan gumamit ng paliko, ng ganyang mga kasilyas. Yeah. So, ano ba sinasabi ng ating mga kababayan dyan? Tignan natin. Go ahead, Z, habang ako ay may gusto akong i-play at hinahanap ko lang. Magsalita ka muna dyan. Okay. Oo, sabi ni ni Isa Vergara, niluto namin kagabi 2 kilong baboy at manok, di ba? Kagabi ko pa naririnig na magluluto na ba kami ng adobo na good for 3 days. So talaga ready sila. Tayo ito ang mga pulis ito may papakita lang tayo. Yan yung kasalukuyang nagaganap, alright? Ano ba ito? Ayan Okay. Police barricaded to ensure security as the gathering EDSA continues this morning. Okay, that's okay. Okay lang yung mga pulis na yan. Basta later on, makiisa sila at wag lang silang gumawa ng bagay na hindi maganda. Talagang i-ensure nila yung safety ng ating mga mamamayang Pilipino.
So walang problema yan. Kaya lang obserbahan natin palangga, maski yung mga previous na pagtitipon ng sa EDSA, dumadami yung mga pulis at yung mga sasakyan nila hanggang sa napupushback na yung ating mga kababayan. So nawawala na ng pwesto. Huwag naman tingnan sanang natin, pigilan. kung anong strategy ng ating mga kababayan dyan. For sure, bago sila pumunta dyan, nag-strategize din sila. So, tignan natin. Sabi nga, kung aadya ng Diyos na bumaba na si Bangag, mangyayari. Diba? Kasi, hindi natin alam kung ano ang mga susunod na kaganapan, kung nakikita lang natin yung future. Diba? Kung nakikita lang lahat yan sa panaginip ko, sasabihin ko na ngayon. Kaso, wala pa, hindi pa ako natutulog Pagtulog ko uli, nagising na ako Pero sa totoo may panaginip ako talaga kanina na ayoko na i-mention may mga politiko. Ito, seryoso totoong panaginip talaga, literal na panaginip. Naginip ako about maraming tao. Okay, na maraming tao. Nakita ko yung personalidad doon na very, very prominent na personalidad na sinasabi ko daw siya kanya na sabi ko gano'n, parang eto na yung panahon na yun. Tapos nakita ko lang ang dami-daming tao. So kaya naman nung nagising ako, eto na pala yun. 'Di ba? So ito na pala yun. So hopefully may kahihinatnan itong paghihirap ng ating mga kababayan. Kaya sabi ko nga, pare-pareho lang naman tayo ng pangarap na magkaroon ng peaceful at maunlad na bayan at syempre ligtas sa krimen ng ating mga pamilya. So yun lang, wala naman. Bottom line is, yung economy natin dapat bumalik sa kaayusan, ang healthcare natin, pagkain, trabaho, yun lang naman yun wherever you go, di ba? Bilang isang tao, bilang isang pamilya, kailangan na nagkakaroon ng komportable na buhay kahit papaano ang ating mga mamamayan. Kaso lang, walang komportableng buhay dahil ninanakaw ng mga maletagang. Yes. Alangga, meron ditong message si Jorimer Maniego. Sabi niya, mga kababayan, ang kapangyarihan ay nagbumula sa taong bayan. Huwag nating hayaang manaig ang korupsyon, pang-aabuso sa kapangyarihan, at anumang paglabag sa ating saligang batas. Manindigan tayo ng mapayapa, magkaisa, at gamitin ang ating boses upang panagutin ang sinumang lumalabag sa tiwalang ipinagkaloob ng bayan. Ang pagtatanggol sa konstitusyon at demokrasya ay tungkulin ng bawat Pilipino. Ayan, maraming salamat, Jorimer, sa iyong mensahe na nakaka-inspire talaga. So, tuloy-tuloy mo lang dyan habang pinapakita ko ayan yung mga nangyayari ngayon, like few minutes ago. Nakita niyo po, parami ng parami. We are one, parami ng parami ang ating mga kababayan. Ayan. Tapos may report kanina na hinaharangan actually yung mga buses from different provinces, Huwag nga sana natin pigilan yung pagtitipon-tipon dahil constitutional right yan natin bilang mga Pilipino, as long as mapayapa naman ang pagtitipon, walang seditious na mga pananalita at aksyon, huwag po sana natin pigilan. Ayan, nakikita natin. Ayan, ano nakikita? Sa may lugar na to ng MRT, di ba? Ayan, tapos mga bus pala yung dumating, mga bus ng New Era University, yung nakikita natin sa background. At yan, may may pag-uusap ang mga tao kasama itong mga pulis, mga kapulisan natin. Wag lang sana silang itaboy o pigilan magpahayag kasi mapayapa naman na nakikita natin pagtitipon, wala namang mga karahasan o pag-aaway. Correct. So sobrang parami talaga yung taong bayan. So may mga ginigising ako kaya lang mukhang tulog pa. Kay Harry Bay, alas 5 pala ng umaga doon. I don't know, para tulog pa siya Kaka-message ko lang. Yung, basta may emisaryo ako, tulog pa daw si Spokesari. Kaya sabi ko, pagising niya, excited na naman yon. Pero ito, basahin natin yung kay 123 Mahadera. Sabi niya, magkusa na po para magkaroon ng pagbabago para sa kinabukasan ng susunod na henerasyon. Dahil kahit mga paaralan ngayon, hindi na kayang panatilihing ligtas. That's what nangyayari ngayon. Di mo naman yung barilan. Sobrang kawawa talaga yung mga kabataan
even yung, yung ano nga, yun nga, yung mga pangyayari nga ngayon. Ito yung krimen na sinasabi ni Remulla na 50% bumaba na. Talaga Paano ba? bumaba dyan? Kaliwat kanan yan sa loob ng eskwelahan. Right? Oo nga. Kaloka. Ano bang Yan, repo Zito, ano may- bang rep ano bang report na nakakarating sa kanya para masabi niya 'yun? Yung sira ulo yun, alam naman natin yun. Report mga katang isip, fake news lagi yung gagong yun. Mhm. Oh, Sabi ni ayan, Chance, ni Hans, panaginip ko, umuwi ng Pinas si Marlica na celebration with the Filipino. Wow, panaginip ko rin yan. So, sana mangyari yan. So, talagang magsayaw-sayaw na naman si Palanggano dyan. Di ba? Anyway, ako nga kailangan ano, ang wish ko nga ay merong hologram si Palangga at para magsalita siya diyan sa EDSA. why not, di ba? Yung mga wishful thinking natin, pwede naman mangyari yan. Okay? Pwede namang mangyari yan. So, tignan natin kung ano ang mga eksena dito. We are millions, okay? Ipapato na daw ng MMDA ang mga sasakyan, sabi ni Isad. Yeah, actually nagsalita yung MMDA ano nila chairman na yun na nga ipapato yung mga sasakyan. Mga walang iya talaga. Talagang desperado na sila. Ayaw Wag hindi nila naman, wag matanggap naman. na ang daming Mm. tao talagang ang naninindigan. So this is very bangag, this is very dictatorship talaga. But sabi nga natin, kung anong i-adya ng langit, alright, kung anong mangyayari sa mga susunod na araw, abangan na lang natin. Tapos they talk about, Blatz, Blatz, nagsabi kanina ang PNP about permit. Tapos ini-insinuate pa ng reporter na, paano ba yan? Wala silang permit, hindi nyo ba sila i-disperse? Sabi ng police, na head doon kanina, well, dapat i-disperse namin sila, pero paano mo i-disperse yan? Ang dami-dami nila. So talagang music to my ears na narinig ko. Sabi hindi nila kaya na basta-basta na i-disperse yung ganong karaming tao. So ako naman naniniwala ako sa mga pulis na yon na nandiyan ngayon. May puso pa rin sila sa taong bayan. Ang pinipray na lang natin na sila ay manindigan at sumali na dyan pagtitipon. At talagang itakwil na nila yung adik na nagnanakaw, yung mga, not only isang adik lahat ng mga adiktos na miyembro ng Maleta Syndicate. Tama. Right? Sabi ng ating palangga na si Bisag 3878, we do not need uniformed men, we need brave men. Go out and speak against corruption and injustice. Ayan. Yeah. Well, kailangan pa rin Tama natin. na. Mas maganda, the more the merrier, ika nga. Kung manindigan ng mga general at magising sila at ano tawag din, tumalima sila sa kanilang mga sinumpaan to ensure and protect, the people, the Filipino people, proteksyonan ang bansa, proteksyonan ang kabuhayan, proteksyonan ang kalayaan, proteksyonan ang malayang Pilipino, mas maganda, di ba? Pero tignan natin, ilang oras pa lang naman yung rally. Tandaan ninyo, Tama. kung ang mga nakaraang pagtitipon nung pinatalsik ang Marcos Sr., hindi naman nangyari overnight yun It took like, 17 years? Di ba? Bago napatalsik. Yeah. It took 17 Yes, years. So, yes. nagsimula yung martial law. Then, yung kay, who's next? Si Erap, di ba? Si Hindi Hera. naman nangyari overnight yun. Hindi rin naman Hindi. nangyari yung overnight. Kasi palangga, kung naalala mo, nagsimula yon doon sa impeachment trial ni Erap na napanood ng sambayanan. At doon talaga yung ating napanood, talagang doon nanggaling yung ating pagprotesta na mukhang wala tayong mapapala doon sa impeachment na yon. Kaya ang mga tao humugos sa kalsada noong 2001. Yeah. That's envelope yun Dahil ayaw pa buksan yung Oo. envelope. Oo, Mhm. 'di ba yung gabi na yon, yung araw na yon na hindi binuksan yung second envelope, 'di ba? Nag-walk out yung mga prosecutor at ang mga taong bayan humugos na sa kalsada. Sa kalsada. So, eto na rin yung nangyayari ngayon. Ito na rin yung nangyayari ngayon. Kaya sabi nga, ilang oras pa lang tayo. Like 3 hours pa lang na nakikita natin yan. So, masyado pang Totoo. premature ika nga. So, the more the merrier, kung nandiyan kayo sa Amerika, sa Pilipinas, mag-join forces na lang kayo para iparinig din yung boses. Imagine mo, kukwento ninyo sa inyong mga anak
pagdating ng panahon, alam mo anak, naging part ako ng ano na yan, ng pagtitipo na yan. Kaya nagkaroon ng kalayaan ng mamamayang Pilipino na wala ang isang presidenteng adictus. Di ba ang sarap ikwento niyan sa inyong mga apo o sa inyong mga anak later on? So tayo naman dito, ako kilala naman ng mga nanonood sa akin na I started this fight against not only yung pagsingot-singot ni Bangag, but lahat ng corruption, lahat ng kalokohan nila, as early as pag-upo pa lang ni Bangag. So, ako, consistent ako sa laban ko. Nakita nyo naman yan. Consistent ako, hindi ako nagbabago. Kahit na ako pa lang ang mag-isang nagsasalita nun. 'Di ba? Hanggang sa dumating na, ang dami na nagsalita. Hanggang eto na ngayong araw na ito. So, I'm looking forward na manalo naman ang taong bayan sa laban na to. So, we'll see what's gonna happen in the next few hours or few days. Also, Palangga, di ba, napakagandang i-remind ang bawat isa sa atin na tayo ay duyan ng magiting. Mhm. Tayo ay duyan ng Ano mo nga yan? magiting. Ipaliwanag mo kasi hindi lahat ng mga nanonood sa atin is Tagalog. Paano ba yung duyan ng magiting? Kinakanta natin yan. Di ba? Oo, ibig sabihin nun, we are cradle of heroes. Tayo mismo, ang ating lahing Pilipino, tayo ay mga bayani. So kung yung mga ninuno natin ay nag-alay ng kanilang mga sarili para sa ating kasarinlan, nasa DNA natin yun, nasa dugo natin yun, yung pagiging bayani. Kaya nga tayo ay duyan ng magiting. Correct. Eh sino ba nakikita mo mga bayani sa kasalukuyang panahon? Ay, ang mga Pilipinong sa kabila ng pangwawalang hiya ng pamahalaan ay patuloy na nagtitiis at nakikibaka sa mga challenges ng buhay. Yan ang ating mga bayani. At yan ang mga nakikita natin ngayon na nandiyan sa lansangan, di ba? Hindi biro ang lumabas sa lansangan at magpahayag ng iyong saloobin. Maraming sakripisyo yan. Pero tinatawagan natin ang ating mga kababayan, ito na talaga yung tamang pagkakataon. Kumbaga, pinasiklab muli nito ang ating mga damdamin at huwag na natin itong palampasin ang pagkakataon ito. Alam mo, Z, naalala ko nung nagsisimula pa, di ba, kasama ka namin noong 2024, yung unang rally, di ba? Remember that? Yes. Parang ang sinasabi mo noon na, Claire, I think hindi pa ito ang tipping point. Parang ganyan, di ba? Yung pinag-usapan natin. Kailangan ganito, kailan ganyan. Sa tingin mo ba, ito na ang dami na nating tipping points actually. Alam mo Claire, sa totoo lang pinag-uusapan din namin yung kagabi. Kung tutuusin yung nangyari ng March 11, 2025, yun na dapat sana ang pinakasukdulan. Yeah. Yung kinuha sa atin si FPRRD. Yun na sana dapat ang pinakasukdulan. Yes. Sobra. So ito at breaking magkasama tayo nun, no? Di ba? Naka-live din tayo nun. Magkasama tayo nila Hari. Grabe, nakakatulog na nga ako nun. I remember that, na nakahiga ako sa couch na sa side kasi kung may couch. Parang humilik-hilik yata ako, naririnig ko pa kayo. Dire-diretso, no? Nakatulog. Oh my God. Ang breaking news natin dyan pala. Ang breaking news, nagpatupad na ang Philippine National Police ng full alert status ngayong alas 5 ng umaga. Oras na ba dyan? Mag-alas 12 na, magtatanghali na pala nga. Kanina pa to. Pero anyway, 6,000 police na raw ang ayon sa PNP, nasa halos 6,000 police at iba pang mga security personnel ang nakadeploy sa iba't ibang mahalagang lugar katulad ng People Power Monument, sa Shrine, sa Senado, sa Mendiola, Ayala Bridge, US Embassy at Liwasang Bonifacio. I don't think na ang US Embassy ay target ng mga nag-release. Kasi ako hindi ko nakikita, no? Ang aming embassy dyan sa Pilipinas ay tatargetin. Ito ay talagang purely paninindigan. Purely boss ng taong bayan, nananawagan na tapusin na ang korupsyon. Right? Totoo. Nananawagan tayo na magkaroon ng mapapanagot doon sa lahat ng mga nasangkot sa mga investigasyon ng korupsyon, di ba? Kasi walang napapanagot up to now.
So ngayon like 32 minutes ago, galing sa SMNI, ini-inspection na daw ng mga bangag senators sa pamumuto ni Loser Gatchalian ng Session Hall ngayong araw na dyan sa paghahanda sa impeachment. Tignan natin, malay mo wala nang impeachment. Malay mo, di ba? Sila palang ma-impeach sa Earth. Remember, sinabi ko sa 2 days yata yun. Sabi ko sana ma-impeach sa Earth si Bangag. So who knows kung sino ma-impeach. Kung sino unang ma-impeach. Di ba? Pero malay mo palangga, yung palang impeachment proceedings na yan na magiging final nail in the coffin, gaya nung naging impeachment proceeding noong 2001 against ERAP. Kaya nagkaroon ng EDSA 2. Di ba? Yes. Pero kumbaga on the contrary. Right? Na ibig ko sabihin na ang mga tao noon, nung panahon ni ERA, pumunta sila sa EDSA kasi gusto talaga nilang i-impeach si ERAP dahil dun sa wedding money na yon. And syempre si Manong Chan. Pero this time, yung mga tao lumabas sa kalsada dahil ayaw nila sa ginagawang impeachment sa isang vice president na hindi naman nagnakaw ng mali-maleta at billions katulad ng presidente ngayon. Right? So, Tama. yun ang nakikita ko dito. Let's forward kung anong nagiging mangyayari nga sa mga susunod na kabanata. Okay, magbasa ka muna Alam mo dyan. palang, Go ahead. sige, basahin natin. Alam mo yung kung pag dumami pa ng dumami yung mga tao dito, mahihirapan na silang paalisin. Oo. Hindi nila Diba? mapapalis yan. Feeling ko talagang madami yung mga tao. Kaya ang ginagawa ngayon sa mga, anong tawag dyan, checkpoint ba? Sa mga probinsya pa lang, hinaharang na nila. Hinaharang nila yung mga bus. So, kaya, ang advice ko sa inyo, huwag kayo mag-iwalay kayo. Huwag kayo isang bus. Dapat mag-strategize tayo. Kung meron ka dyan kabayo at karetela, mga bayo kayo. Yeah, tigidig. O, di ba? Just kidding aside. So, kailangan mag-strategize kayo na hindi kayo maharang ng mga to. Anyway, in the first place, bakit kayo harangan? Di ba? Bakit? Hindi naman kayo nagnanakaw ng maleta. Wala naman kayong bit-bit na nakaw sa bayan na pera. Ba't kayo inaharangan? Simple lang. Kaya kayo inaharangan, ayaw ng administrasyon na makita ng taong bayan, dyan sa atin sa Pilipinas, an international, na ang dami talagang naninindigan na maraming gustong mag-people power. And this is the time now na tunay na people power. Surprised actually. Kaya for sure, umiinom ng alak ngayon si Satanas o baka si Bangag nagsisimot dahil hindi niya akalain na na-surprise siya. Oo. Umaga, ito yung totoong bulaga. No? Nabulaga siya. Oo. Yeah. Sabi ni Shirley Calusin, 8349, people power na po kayo. Maawa kayo sa sarili ninyo. Makiisa tayo sa rally. Ayan. BBM, terminated ka na sa trabaho mo, sabi ni Kristan. You're fired. Sabi ni Nelson Lomiwes, wow, ang dami. Keep going. Be strong. Be healthy and keep safe hanggang mapanagot o maparalaik ang mga kawatan sa administrasyong Bangag. Ayan. Sabi ni Jane Boy Evasco 1554, watching from Singapore, na buwisit na kami dito mga OFW sa Ngagba na mastermind sa Kawat. Diyan, lalo na ang first lasinggera. Parang paliwer talaga si Talaga. Ngagba, mga dialogue di Talaga yan. Yeah, si Bartek. Okay? Alam mo palang, gumawa ka na kaya ng dictionary mo, ano? Ay, no. Gawin mo nang gawin. Pasaprobahan ko na lang. Yeah, ano pa? Sige, ubusin ko na itong salad ko. Siyempre, tinutihan tayo ngayon. Sabi ni Serafin Malaluan 5583, chillax na ang mga pulis, hindi na nakaposte. Oo, hayaan nyo lang ang ating mga kababayan na magtipon-tipon. Wala namang kaguluhan o karahasan na nangyayari. Nagpapahayag lang po yan ng kanilang mga saloobin sa ating pamahalaan. Yung mga breaking news mga pulis, pansamantalang nagpapahinga ang mga kapulisan sa gilid ng EDSA Shrine, Quezon City, habang nagsasagawa ng pagtitipon sa lugar ngayong araw na to. Chillax nga sila. Oo, chillax na sila, oo.
O yan. O hayaan nyo lang ang ating mga kababayan na magtipon-tipon Sir, dyan. At sana sir, mas mga dumami pulis, pa. matulog na lang kayo dyan. Kasi gigisingin ko si Manong Chabet, padalang kayo ng lugaw. Para mainitan yung sikmura nyo. Para ma-relax kayo lalo. That's good. At Oo, least hindi sila violente, di ba? Oo. Sabi ni Prime Reeves YVR, duyan ng magiting, ibig sabihin ang Pilipinas ay bayan ng mga bayani at matatapang na mamamayan. Ipinakikita nito na maraming magigiting at makabayan ang nagmula sa Pilipinas, tahanan ng matatapang na Pilipino. O ayun no, si Maharlika ang atapang tao. Well, alam ko naman na matatapang talaga ang Pilipino. Nakikita ko yan. Pero kasi ang Pilipino, ito honest opinion ko maraming matatapang. Pero mas more on parang takot sila para sa pamilya nila. Kaya na baka mawalan ng trabaho or what. Ito, isi-share ko lang. Nung bago ako lumaban kay Bangag, itong 2022, alam nyo yan, July pa lang, nagdadakdak na si Maharlika. Actually, bago pa nag-inaugurate si Bangag, nagsasalta na ako, kina-question ko yung appointments, yung mga ina-appoint ni Bangag na mga magnanakaw. So bago talaga ako nagsalta, eto honest to goodness, ang daming pumigil sa akin. Naku, sayang naman, kaibigan mo si Satanas, kumita ka na lang, dumikit ka na lang, ganyan. Tapos, ang paano yung pamilya mo, dadadadada. Hindi, sabi ko na gano'n, nakausap ko yung pamilya, kung mamatay ako, di patay, sinicure ko na sila. Sinicure ko na sila, kung mamatay ako, kasi ang paninindigan ko, no, Z, only one life to offer in this world. Ako naman, naniniwala kasi ako, pag oras mo na. Pero syempre, mag-iingat ka. Eto, pera biro, kinondisyon ko na anytime pwede akong mamatay. Kasi nagpadala talaga ng assassin sa mga Bangag dito Sa tindi ba naman ng expose natin? Up to this day, hindi po ako takot mamatay. Kung mamatay nila ako ng patraidor, wala akong magawa. Biit, ganun talaga, hanggang doon lang ako. Pero kung harap-harapan na makita ko approaching sila sa akin, hindi rin tayo paiisa. Pero anong ibig ko sabihin? Sa case ko kasi, itong laban na ito, hindi na ako pwedeng umatras. No turning back, ika nga, no way out. Talagang kailangan diretso ka. So, sabi ko sa mga chikiting patrol ko, anytime baka, tomorrow, hindi mo alam, matarget ako ng mga Bangag, but I take it as a joke. Sabi ng mga anak ko, tumatawa lang yan. Pero sabi ko, may pagkamasamang damo to, medyo mahirapan sila. Pero ang ibig ko sabihin, ang pagiging matapang kasi, kung matapang ka talaga, na galing sa puso mo, wala kang takot mamatay at hindi mo iisipin yung vested interest mo. Kaya ako sinigurado ko mga anak ko na malalaki na sila. Bahala na kayo. Ang dasal ko naman sa Diyos nung una, nung maliliit kayo, Lord, buhayin mo ako hanggang kaya na mabuhay ng mga anak ko, marunong sila maghanap buhay. Then I can, close my eyes and goodbye. Pero ngayon, lalo na malaki na sila, hindi ako takot mamatay talaga. Hindi ako nagbibiro. Kaya hindi ko tinigilan to Ang daming nagmura sa akin, alam nyo yan. Nung 2020, ano ba to si Maharlika? Nabuang na ba ito? Marcos supporters, gaganyan-ganyan. Ay, hindi lang yan nabigyan ng appointment. Pero sa lahat ng bagay, kahit sa relationship, kahit sa trabaho, kahit sa business, you have to be consistent sa laban mo. So yun yung aking masasabi na consistent ako sa laban ko. Hindi po ako nag-segue. Tutok ako para akong kabayo. Dapat ang bibig ko, puro bangag. Right? Look at you now. Andyan kayo sa EDSA. Dahil nakita ninyo, yung mga hindi nyo nakita nung time na yon, nung ako'y mag-isa pa lang, nakala nyo, ito'y gumagawa-gawa lang ako ng eksena para magpa-cute, nakita na ngayon ng taong bayan. Kasi bakit? Nararanasan nyo na yung hirap ng every minute ng buhay nyo sa Pilipinas. Right, Z? Yes. Pero palangga curious lang ako, no? Bakit ka ganyang katapang? Saan nag-ugat yan? Well, bata pa ako, ganito na talaga ako. Kinukwento ko naman na pag ako kasi, yun yung problema sa akin, no? Na pinapagalitan din ako ng mga loved ones ko na kunyari may nag-aaway sa kahit saan. Like, ito classic example. Nung nasa Pilipinas ako, nasa SSS ako, sa freeze ko, hindi ko pa makalimutan yun. Nasa freeze ko, nakaupo ako, tapos merong matanda na parang probinsya, na kababayan ko pa siguro, na parang sinisigaw-sigawan na mga staff dyan sa SSS.
Eh, di ba, gano'n naman, pag parang may bitbit kang bayong, nililook down ka. Ay, talagang sinasabi ng staff, nakalimutan ko na siyempre po, that was like 30 years ago, na ganito, ganyan, 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 ito yung mga requirements, da. Yung mga hindi maayos na pananalita, ako talaga pakialamera sa laban ng may laban. So, tumayo ako doon. Sabi ko, miss, hindi ka, parang ang sabi ko doon, ang konteksto na sinabi ko, hindi mo dapat inatrato, ang tao ng ganyan. Pwede ka mag-explain, ipaliwanag mo para maintindihan niya. Dahil hindi lahat ng tao, dahil yung trabaho mo niyan, 48 years ka na dyan, kahit pumikit ka, alam mo kung ano yung pinagsasabi mo. Pero yung mga bagong like, nag-a-apply ng SSS, ng loan o whatsoever, hindi mo i-expect na lahat ng mga forms and everything requirements na iintindihan yan. So as a government employee, you have to explain sa Pilipino, sa tao. Hindi mo sisigaw-sigawan dahil ikaw ay naka-uniform, ganyan-ganyan. So ganun ako, pakialamera ako sa laban ng may laban. Kaya pwede talaga ako mapatay, sa totoo lang. So ang tanong mo, kailan ako naging matapang? I think kasi Oo. napupulat pa ng nanay ko. Hindi ko pinili na maging ganito. Hindi rin ako, yung iba parang uma-acting lang na kailangan magpasikat ako sa social media para magkaroon ako ng follower dahil matapang ako. No, alam nyo yan. Nag-start ako sa Balikbayan Box, sa pakipaglaban, sa Tanimbala, nang wala po akong follower, mga kaibigan ko lang. Tsaka hindi ko po pinili na maging ganito ang buhay ko. Diba? Kung pwede ko lang ibalik sana na magpa-cute-cute lang ako, pa-beauty-beauty. Pero hindi, I think ito yung talagang, ito yung path ko sa pakikipaglaban. So, hindi ko naman pinagsisihan. Diba? Nag-enjoy ako na hubaran ang mga sinungaling, ang mga magnanakaw. Kaya nga sabi ko, hindi nga ako takot mamatay, patay kung patay. Kung mamatay ako bukas, so be it, goodbye. Goodbye world. Ganun lang. Alam mo, kagabi pa lang nagkakwentuhan kami ni na Vance Vlog. No? Kilala mo si Vance Vlog, di ba? Yeah, yung Na mga siya naman, oo, siya naman, nagkwento siya na parang lang, pinanghihinaan na lang siya ng loob kasi parang walang napapanagot, walang katarungan na nakakamit, di ba? Loob. Pero yun na nga, pwedeng magpahinga muna, bumawi, magpalakas, pero hindi mawala ng pag-asa, di ba? Yeah. Habang buhay may Babasahin pag-asa. natin. Totoo Basta ka yan. muna ba Mm. aking food. Sige, basahin natin dito ang mga, teka. Marami na naghahanap kay Spokes Harry Roque. Spokes, Tulog baka pa. naman gising ka na. Marami na, pati kay Cathy Binag, may mga naghahanap na dito kay Cathy Binag. Message ko, Okay, busy kasi. Oo. Sabi ni Imelda Panaligan, one for all for one, tara na po, on the way to EDSA, labanan ang mga asong kawatan at ang bangag government na walang legacy, go out and save the Philippines. Ayan. Okay. Kung hindi makikiisa ang taong bayan, sabi ni JJ Sarmiento, kung hindi makikiisa ang taong bayan sa INC, magdusa kayo dyan sa kahirapan. Ang INC ay ayaw ng karahasan. Oo, lang tayo, peaceful assembly lang tayo. Ayan. Punong-puno na ng tao, sabi ni April, as of 11:40. Ayan, wala nang tulugan, wala nang uwian. Oo nga. Walang uwian. And then, sabi ni Mac Arnel Jr. Esiha, on the way na po ang mga taga Ilocos at Cagayan, Tarlac, Pangasinan, Aurora, Yes! Pari. Pupunuin na po namin ang Quirino Grandstand naman. Happy to hear that. Wow. Oo, abangan ninyo ang hologram ni Claire. Magtatalumpati siya dyan sa inyo. Talagang hologram ko. Okay na yun, basta mapanalo lang natin ng bayan. Alam nyo, ako hindi ko kailangan ng recognition. Hindi ko kailangan ng award katulad ni Maricel Yuki, no? Yung Filipina nurse na nasa kote dito sa Amerika. Alam nyo, sabi kasi ng lola ko, ito seryosong usapan. Sabi ng lola ko, nung bata pa ako, Bisaya, Ilonggo kasi yung lola ko. Sabi niya, kapag gumagawa ka ng kabutihan sa kapwa, naririnig niyo to, this is very overrated actually, pero kasi in Ilonggo yon, siling niya, pag may, Tagalogin ko lang, pag may ginawa kang kabutihan sa kapwa mo o sa buhay mo, huwag ka mag-expect
na susuklian ka ng tao o awardan ka o whatsoever. Tama na yung nakagawa ka ng kabutihan. Kaya hindi ko nakakalimutan yun. Alam niyo yung lola ko, ikukwento ko lang sa inyo. Ang lola ko po ay no read, no write. Okay? Naalala ko, ganun lang siya. Yung, nung pagpumirma nung unang panahon, kasi mahirap talaga yung lola ko, yung sa side ng mother ko. Pero yung sa side ng father ko, mayayaman sila, mga asyendero sa asyendera nung unang panahon. Di ba? Nagyabang. Kunti lang naman nagyabang. So yung lola ko na yun, pag pumipirma yun, naalala ko nakaganyan siya. Pero bakit ko kinakwento? Respetado siya sa komunidad niya. Dahil kung respetado siya, maayos siyang tao. Matapang, I think doon ako nagmana. Matapang yung lola ko, na talagang doon ko natutunan kasi lola's girl ako. Doon talaga ako sa kanya lumaki. Natutunan ko talaga sa kanya yung sikap, yung pagiging mabuting tao na wag kang magsimula ng away. Kasi naalala ko pag may kaaway ako, tinatanong niya nung bata ako, nasa yung nagsimula, pag akong may kasalanan ako'y napapalo. So hindi niya ako tinotolerate pag may mali ako sa buhay. So yeah, I think yun yung para sa akin. Hindi mo kailangan ng awardan ka o i-recognize ka. Bonus na lang yun pag na-recognize ka. Pero ang pinaka-ano ko kasi, ang goal ko sa laban na ito, na makatakas kayo sa bangag. Makatakas kayo sa mga maletagang at magkaroon kayo ng trabaho. Magkaroon kayo ng good life. 'Di ba? Ng komportableng buhay at maiwasan itong o mabawasan ng krimen sa Pilipinas. Kasi hindi naman sa pagyayabang, I travel the world, nakita ko kung gaano ka productive yung iba't ibang mga bansa na pwede sana natin i-apply ng mga hayop na politiko. When they travel, nakikita mo yung mga magagandang mga nangyayari sa iba't ibang bansa. So sana as politician, i-apply mo yun sa bayan mo. Let's say like healthcare, education o kung ano pa man. Kaso ang mga hayop, nagta-travel para maghakot ng maleta. Hindi para makakuha ng mga good things sa ibang bansa para i-share sa ating babayan na hindi pa nakaka-travel or ma-improve yung status o yung life ng ating mga kababayan. So yun lang ako, Z. Hindi ako naghangad ng kung ano-anong mga katsuba ek-ek na mga awards, trophy. Hindi yan mahalaga sa buhay. Para sa akin yun I don't know sa iba. Pero yung may mabago kang buhay sa maliit na bagay na ginawa mo, yun yung importante. Sabi ko after all, sabi ko pwede na akong pumikit kapag kayo ay malaya na sa gutom na tinatawag, malaya na sa mga bangag. Yun lang ako. Kasi itong laban ko, sobra yung pinagdaanan ko na panggagago ng gobyernong ito. They spent millions and millions of money para patahimikin ako. Sino ba ako? I'm just an ordinary Filipino like you, di ba? Magtataka, sino ba ako? Bakit kailangan tamnan ako ng sangkatutak na mga kaso dyan sa Pilipinas? At ibo-broadcast na ako, ipapadukot, 'di ba? Dudukutin ng BI and everything. Pero ito pa rin ako. Nambubwisit pa rin sa mga bangag at kabahagi ninyo na nag-i-air ng boses ninyo, ng grievances ninyo, ng mga hinaing ninyo, ng mga panawagan ninyo. So kung ano man ang mangyari kay Maharlika, ganun talagang buhay, right? So yun lang. Tanggap ko na kung ang darating. Alam mo palangga, hindi ko malilimutan yung lagi mong sinasabi na halimbawa bibigyan ka ng pagkakataon na gurgurin yung mga dapat gurgurin ng mga kawatan sa ating pamahalaan. Pero ang magiging kapalit ay buhay mo, no? Yeah. Willing kang ibigay yun. Oh, yeah. That is, I'm serious. Hindi ako nagbibiro doon. Kunyari, ang usapan, gurgurin lahat ng mga kawatan. Pero after that, gurgurin ako. Yeah, it's okay. As long as makalaya na kayo. Sabi ko lahat tayo mamamatay. Pwedeng mauna ako, mauna sila. So, yun lang. Kasi sobra na yung ginagawa Sobra. Nakita natin, ako nung panahon ni Noy, nakipaglaban ako. Marami nang corrupt. Di ba? Nung panahon na yun. Pero ito sobra. Akala natin noon, galit ako sa mga dilawan. Kaso lang, mga dilawan ngayon, magkakasama na sila. Mas malupit kasi, kumbaga, lethal yung kanilang combination. Right? Nagsama-sama sila palangga kasi nga, pare-pareho silang ayaw nilang magbalik ang Duterte. Kaya kahit noon magkakaaway sila, magkakalaban sila ngayon, talagang sanib puwersa sila kasi gusto nga nilang pigilan ang isang Sara presidency. Diba? Si attorney, sabi may nag-comment, si attorney Jimmy Bondoc sa Green Hills siya, huminto at maglalakad lang papunta doon. Yes, pumunta na po kayo kasi mas marami kayo kasi sa pulis. Yung mga pulis,
Alam niyo ang gagawin niyo diyan? Gamitan niyo ng iguzum. Boom, boom, boom. Ano 'yon? Gamitan niyo Narinig ko ng na naman sa'yo yan. iguzum. Kausapin niyo, "Sir, sumama na kayo sa amin." Kausapin niyo ng mahinahon, huwag kayong makipag-away, "Sir, alam naman natin na bangag, 'di ba? Ang presidente, alam niyo naman na ganitong buhay natin. Konsensyahan niyo." May konsensyahan. Kung ako ang nandiya-diyan, yan ang sasabihin ko sa mga pulis. Baka bigla yang magsalita, "Mabuhay si Maharlika!" Baka mag-ganon. Di ba? So, but, yun lang, huwag niyong awayin yung mga polis. Konsensyahin niyo Oo. sila. Yun lang. Kasi Ito, may update palangga, ano? On the way na rin po ang mga taga Pampanga, sabi ni Mac Arnel Jr. Ecija, on the way na rin po ang mga taga Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Quezon Province, Laguna, Rizal. Nakabus at van po ang mga taga INC. wow. Diba? Mga taga Mindanao, papadala ko kayo ng walis. Pero alam mo palangga, baka sinasabi ng mga palangga natin sa Visayas at Mindanao na wala naman silang kakayahan para pumunta rito sa Maynila o sa Luzon. Why not do the assembly dyan po sa lugar ninyo sa Visayas at Mindanao? At mag-assemble po kayo dyan. Hindi yung kailangan tumawid ng dagat. 'Di ba? Magsimula kayo dyan para ipakita natin buong Pilipinas. 'Di ba? Salamat sa INC, Ayun. sabi ng mga. Ipakalat niyo yung hashtag #WeAreOne. Please share this vlog, We Are One. At kung nasa EDSA po kayo, pwede kayo pumasok, maging part dito sa ating talakayan. Mamaya, tulog lang si Harry Roque, kasama natin siya. So, sa mga EDS, kailangan natin ng citizen patrol. Okay? Kung nandiyan kayo, pwede On the kayong ground. sa ground, mag-message na kayo dyan. Andyan yung link, kanina sinend ko sa inyo. So, go lang. Yes, Z. Habang May nagsasalita tanong, mayroon lang binahagi dito si Tony Zamora 9576. Tanong niya, hanggang ilang EDSA ba ang kailangan ng bansa natin bago umabante ang Pilipinas? Ang problema kasi ng ating bansa ay tayo mga mamamayan dahil sa ating kultura. Pero yun din naman po, no, bahagi rin po ng ating kultura yung ating bayanihan, di po ba? So siguro ngayon po natin ipakita ang ating bayanihan, no? Hindi lang po yung warm bodies na punta natin dyan sa EDSA, kundi yung anumang resources na pwede nating mai-share, maitulong sa ating mga kababayan na nandiyan dyan ngayon, nagtitipon-tipon pagkain, di ba? Logistics, yun nga sabi ko kanina, kung ano po yung mga kailangan natin dyan. Kung gusto nating magtagal at talagang maging matibay yung ating hanay, magbahagi po tayo ng kung ano mga resources pwede nating ipagkaloob. Mike Defensor na nasa ground na. Oh, okay. Sana may kasama na silang mga Marines, di ba? Yeah. Sa lahat, nakikisa po ako sa mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Hindi naman ang mga INC nandito. Kahit kami, nandito kami, yung organisasyon namin, nandiyan kami, nagkasama-sama ngayon lahat. Ang ibang grupo, kasama yung Rage Coalition, ang UPI, Rage. ang ROAR. So nandito po naman lahat. At kami nakikisa dahil nga, alam mo yung isa ako sa kinasuhan Yung kaso namin, plunder. Yeah. Tapos nakakatawa, pag-announce na pa nila may plunder kami ng kadante at may warrant kami, syempre non-bailable, ikukulong kami. Yun naman si Secretary Manny Bunuan, yun ang state witness. Yeah. Kaya nakakatawa talaga yung klase ng hustisya na nakita natin ngayon na panggigipit talaga doon sa mga nagsasalita laban sa korupsyon. Habang yung mga korap, sinasabi lang kontraktos, wala kang narinig na investigasyon, wala kang narinig na kinakasuhan. So sa tingin nyo, tatagal po ito ng ilang araw, ilang linggo, in case na hindi makikinig ang pamahalaan sa panawagan ng taong bayan? Sa akin palagay, alam mo, marami na rin galit talaga Kahit naman sa Metro Manila, negative. 31 lang tinitingnan natin dissatisfaction ng mga tao. Hinihintay lang nila talaga na isang malaking pagkilos na talagang hihinto lahat. No, hihinto yung ating bansa. Dapat. Pagkilos at pagsigaw. Kaya talagang ilabas na itong korupsyon at talagang tugulan. Kasi siguro, hindi ko naman sabi, galit na talaga yung mga tao. Biruin mo, tagal-tagal na. Mag-iisang taon na magmula na nagsalita na dapat na parusahan yung mga na-involved sa korupsyon. Pero hanggang ngayon, wala tayong nakikita. Lahat na nga halos ng mga na-involved talaga, naging state witness pa. Tapos yung nakikita natin ngayon, yung pamimili nila ng hustisya, Selective. ng politika. Kung sinong kalaban, ikukulong. At yung mga kampi naman, ay Absuelto. Sir, yung panawagan po ninyo sa
Ako yung panawagan ko sa gobyerno, maawa na sila sa bayan, Yeah. maawa sila sa bansa. Hindi na tama yung nangyayari dito sa ating bansa sa ngayon. Humingi ang tao ng justisya, humingi ang tao ng Mukhang may dumarating. katotohanan, lumuwas ang tama. Kay BBM, ako naman, dati ko pa sinabi kay Pangulong BBM na yung kasi ng kanyang liderato, na sinasabi na nga natin, yung korupsyon nakita natin, nakaugat sa kanya. Sa Correct. mataas na pwesto. Dahil siya ang Speaker magnanakaw. Romualdez, hanggang ngayon walang kaso. Dati sabi lang may 2 senador, no? Si Senator Joel Villanueva may kaso daw, Senator Jesus Cordero. Ngayon, wala na. Nagkabalikaran na wala na. Mhm.